Po ni Pastor Alvin. Kami po ay halos magkasabay po sa Bible School. At kami po ay pumapasok ng sabay po doon, nagtatanong sa loob ng service. We'll going po punta sa Bible School. Pastor, paano mo na sigurado tinawag ko ng pastor niya? Makakwentuhan namin sa service. At salamat sa Panginoon dahil ang gawain niya ay lumalago, no? Hindi lang sa gusalit tinitinan yung paglago at talagang hindi ng paglago ng Panginoon yung mga tao na lumalago sa kanyang katuruan, no, salita ng Panginoon na tayo ay tumatatag sa ating buhay Kristyanismo. At congratulations po, Pastor Alvin, 8 years. Mga ilang taon pa, ilang taon ba? Ilang taon na po ba kayo? 44? 43? Naway bigyan pa tayo ng maraming taon sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po mga Baptist tayo po ay Bible study, no? Aral ng Bible. Sa akin pong hinandang mensahe sa Ephesians 3:21. I hope and pray po na may Bible po kayo. Nothing is fancy po sa message ngayon. Wala pong ganong illustration. Wala pong ganong kwento. Ito po ay hindi po ako mag-go into details. Si Pastor Alvin po ang bahalang mag-go into details kasi po ang pinag-aralan ko Ephesians 3:21, it covers the whole book of Ephesians. Kaya nawa po ay binigay niyo po ako ng sapat na oras. Gusto kong ibigay po sa inyo to. Ang pinaka-importanting tanong kasi natin ay ang inyo pong team ay unto Him be glory in the church. The question is paano? Paano yung church, paano siya magbibigay ng glory sa Panginoon? At yun yung ating sisikapin na pag-aralan. I believe you have your own Bible. Tapos mamaya kasi dyan, puro outline na lang dyan. Titingnan nyo yung verse para alam nyo na, yun pala yung sinasabi ng verse. Kasi yun, binigay ko lang yung pinaka-big idea. Tapos, siyempre, salita ng Panginoon yung authority natin, titingnan natin doon. So, bilang paggalang sa pagbasa natin sa salita ng Panginoon, kaya po ba tumayo? Kaya pa tumayo? Tayo ay tumayo at hindi naman natin sinasamba ang Bible, but we give respect, high regard sa salita ng Panginoon. Let's read all together Ephesians chapter 3, verse 21. Kung nandiyan na, I say amen. Let's read all together, begin. Unto Him be glory in the church, by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen. Samahan niyo po akong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po na nakatahan sa pinakamataas na dako. At hindi kami karapat-dapat, O Diyos, na masumpungan at makatanggap ng mga biyayang amin pong tinatamasa ngayon. Pero salamat sa inyo pong biyaya at kabutihan sa amin. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Salamat po sa inyong bugtong na anak na si Jesus, na dahil sa Kanya, Panginoon, kami ay nagkaroon po ng bagong buhay patungo sa impyerno, Panginoon, sa kapahamakan dahil sa aming kasalanan. Ngunit sa inyo pong biyaya, Panginoon, kami nakalalakad na po sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa iglesyang ito na inyo pong nilagay po dito sa lugar na ito upang magdala, Panginoon, ng inyong ilaw at mga kabataan at mga tao, Panginoon, na naliligaw ng ang landas, Panginoon, ay sa kasalanan at sa kamunduhan. Patuloy niyong gamitin, Panginoon, ang iglesyang ito na magdala, Panginoon, ng inyong kalawalhatian at ang inyong glory, Panginoon, ang siyang maging ilaw at mag-rebuke sa amin, magtama ng aming buhay, mag-alis sa amin, Panginoon, sa impyerno ng kasalanan. Kayo po, Panginoon, magpala sa inyong salita na aming pagbulayan ngayon. Tulungan niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, na ito ay maipahayag ng may kapayakan. Dalangin po namin ang Banal na Espiritu na siya pong mabigay sa amin ng pangunawa sa aming sarili, Panginoon, ay mahirap maunawaan ng mga the mysteries of godliness. At dalangin ko po na siyang dakilang guro na manguna sa amin at puso, Panginoon, ay inyo pong buksan. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng humility of heart at willingness, Panginoon, to obey your word. Kung kami ma-rebuke, Panginoon, kami ay magpasakop, Panginoon, sa inyong salita. Kayo lamang po ang maitaas sa oras na ito at kami, Panginoon, ilagay niyo po sa inyong lingkuran. Sa inyo lamang po ang papurihan. Ito po ang aming samot na langin. Kalaki po ang pangingin namin ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan. In Jesus' name, Amen. Maaari po ang lahat, the glory of the Lord in the church.
So the glory of the Lord is in the church. Pag nakita niyo po sa inyong mga Bible, ang aklat po ng ito ay merong 6 na chapters. We have 6 chapters. At mahati natin yan sa dalawa, yung chapter 1 to 3 and chapter 4 to 6. At yung teksto na pinaka-napili nyo ay yung siyang pinaka-nasa gitna ng 6 chapters na yon. At siya ay nasa Ephesians chapter 3 verse 21. So if you look closely, yung inyong pinaka-theme, yung pinaka-text is the very heart of this book. Hindi ako tumingin ng mga Open Bible Study Bible. This time ay ako yung ang tawag dito kasi ilang beses ko na kasi binasa yung Book of Ephesians. For me, ang pinaka-theme ng book na ito, hindi ko alam sa mga Open Bible Study Bible, the very theme of this book is unto Him be the glory in the church. Ephesians 3:21. So the first part, chapters 1 to 3, details the word of God toward the church. So yung first 3 chapters, ano po yung nilalaman po nun? Lahat nung ginawa ng Diyos para sa atin. So isa-isahin lang natin yun. Mamaya, tulungan tayo ng Panginoon. Yung second part sa inyong mga Bible, yung chapter 4 to 6, it tackles naman kung ano yung ating dapat maging response dahil dun sa ginawa ng Diyos sa atin. Kaya nung sinasabi niya kanina, mayroon akong mga kanta kanina, ganda ng mga lyrics ng mga kanta, na aking ibibigay ang aking buhay, papagamit ko sa Panginoon. Ang tanong, di ba laging tanong bakit mo ginagawa yun? Bakit ka tutugtog? Bakit ka maglilingkod? Bakit, di ba, pwede namang nasa ano tayo ngayon, mga kabataan, dapat nasa basketball court tayo ngayon, di ba? Bakit, why we spend time ng Sunday, papunta kami rito kanina, ang dami nagja-jogging din sa labas. Sabi ko talaga, pag Sunday ay jogging day niya na, while tayo ay worship day. Ang tanong, bakit natin ginagawa? At yun yung makikita natin si chapter 1 to 3, dahil meron na siyang unang ginawa sa atin. Yung espiritu ba ng gratefulness, na Lord, salamat sa ginawa mo sa akin, niligtas mo ako, binago mo yung buhay ko, at kung bibigyan mo ko ng pagkakataon ay maibalik ko makapaglingkod ako sa iyo bilang pasalamat sa Panginoon. Yun yung chapter 4 to 6, kaya sabi niya, I therefore, dahil doon sa chapter 1 to 3. So here Paul explains yung Ephesians chapter 1 and chapter 1 verse 1 and 2. Paul explains that his apostleship, ano pong meron sa Ephesians chapter 1 hanggang chapter 3, gawa ng Diyos. Yun yung titignan natin. So makikita mo yung glory ng Panginoon kapag nakahayag yung kanyang gawa. Kaya hindi ko sa mga nagpapasalamat kayo sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. At tanong, bakit ka nagpapasalamat sa Panginoon? Dahil sa kanyang ginawa sa buhay mo. Kaya yung chapter 1 to 3, the church is glorifying the Lord, not only bearing the glory of the Lord, but glorifying the Lord. Kasi dahil sa chapter 1 to 3, it details the Word of God na tinanggap ng church. Sino ba yung church? Tayo ng mga tinubos ng Panginoon. Ikaw na niligtas, ikaw na makasalanan, ikaw pupunta sa impyerno. Kung wala ang Diyos, sabi kanina kung wala ang Diyos, di ko lang kung saan pupunta. Sabi ko doon, habang nakaupo ako, nagkapasalamat kayo, sabi ko sa impyerno tayo. Dahil lahat tayo makasalanan, tama? So, verse 2, makikita natin doon, he emphasizes that his prayer, pinapanalangin niya yung church. Ano kanya pinapanalangin? That grace and peace, yun yung mga gusto ng pastor Pinag-pray niya, Lord, tupalaan niyo po yung church, iyayakin niyo po yung church, si member na gato, bigyan niyo po ng kapayapaan, ng kapanatagan. Yan pinapanalangin. Pero hindi doon ang punto. Ang punto, ang sabi doon ni Paul sa verse 2, lahat yun nang gagaling straightly, directly from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Kaya pag nakikita mo, pag tayo makasarili, gato tayo, pag nag-aaral ng Bible, pag makasarili paano ba ako papalain ni Lord? Ano ba ang makukuha ko kay Lord? Ano ba ang pwedeng makamtan ko kay Lord? Pero kapag ikaw ay God-centered, ano ba yung ginawa ng Diyos sa akin? Na talagang kamangha-mangha siya, yung kanyang ginawa sa akin, parang, alam mo yun, hindi ka entitled. Yung self-entitled kasi, tama lang yan. Asan ba yung ano dito? Wala man lang nakasikaso sa akin dito. Yun yung self-entitled Pero pag ikaw alam mo na hindi ka karapat-dapat, pag may konting biyaya sa iyo, Lord, salamat sa ginawa mo sa akin. Sino sa atin dito, mga kapatid, ang karapat-dapat na niligtas ng Diyos? Na yung kanyang butong na anak na matay sa krus na Kalbaryo para sa iyo. Pwede ko masabihin na, Lord, para sa akin yan. Hindi. Walang makapagtaas na kamay na tayo ay deserving sa even doon sa pinaka-drop ng blood ng ating Panginoon. So Ephesians chapter 1 to 3, it tells us kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. So doon pala makita na natin mamaya yung ating pag-aaral na to glorify the Lord, see to it na ang church
At ang bawat isa, dapat nakikilala natin ang Diyos at nakikita natin kung ano yung kanyang mga ginagawa at kagustuhan para sa ating buhay. The second division, nasa chapter 4, verse 1. Ilagay ko dyan mismo yung verse. Kasi dyan ako mag-duel mamaya. Yung first division, bigay ko lang sa inyo yung outline. Chapter 4, sabi doon, I therefore, dahil doon sa mga ginawa ng Panginoon, chapter 1 to 3. Sabi doon, I beseech you, yung mga mananampalataya sa Ephesians, that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. So this section outlines kung ano yung right response. Yan yung paano mo i-glorify yung Panginoon. E di, pag nakita mo yung gawa ng Panginoon, you glorify the Lord. Ang galing talaga ni Lord. Diba? Dahil sa nakita mo yun, paano mo siya i-glorify? Itong chapter 4 to 6, sa gawa mo, ipakita mo yung glory ng Panginoon. Kaya ganyan yan, kasi nag-Bible yan eh. Nag-glorify yung Panginoon. Pero kapag yung kabaliktaran naman nun, di ba nag-Bible yan? Ba't ganyan buhay? Yun, ito yung chapter 4 to 6. Yung chapter 1 to 3, ipinapakita niya, you glorify the Lord as you see His wondrous works. Pero yung chapter 4 to 6, you glorify the Lord, ipinapakita mo sa iyong buhay. So the first division is God's glory stated or God's glory declared. The second division is God's glory acted. Kaya ang pagpuri sa Panginoon, hindi natatapos sa hallelujah, kantahan dito. Yun yung first division. Yun yung, ito ang ginawa ng Panginoon. Ito ang Diyos sa atin. Yun yung ginagawa natin dito. Pagdating mo sa labas, paano mo i-act out yung mga natutunan mo. Ito pala ang Panginoon. Ito pala yung gusto ng Panginoon sa akin. Doon mo naman siya i-glorify sa labas. So we have chapter 1 to 3 here, learning, knowing, revealing God's wonderful works. Sa labas, you acted out kung ano yung mga ginawa ng Panginoon sa atin. So do you see the blueprint laid down by Paul in regards to God's glory? The first division is God's glory stated. The second division is God's glory acted. The first tells us that we can do nothing to add to God's glory. Yan yung minsan sinasabi, di ba parang ibalik ang kapurihan sa Panginoon. Alam nyo, pasensya na kayo, hindi naman ako kritik pero never ko ipag-pray na ibalik ang kapurihan sa Panginoon. Bakit? Never natin makuha ang kapurihan sa Panginoon. Bago ka nag-pray, sa'yo lamang kapurihan. Kasi pag sabi mo, Lord, ibinabalik namin sa iyong kapurihan, sino kumuha? Ba't mo binabalik? Kidding aside, sino kumuha? No, maging maingat lang tayo. At totoo niyan, wala tayong magagawa. Listen, wala man tayo dito, huwag natin siyang sambahin, hindi natin kayang bawasan yung glory ng Diyos. Ibig sabihin, pribilehiyo itong ginagawa natin. Yung tayo makapagsamba sa Panginoon ay pribilehiyo kasi hindi niya kailangan ng pagsamba sa atin. Whether we are here or not, yung glory ng Panginoon, yung fix yun. Yung chapter 1 to 3, attributes niya yun. Banal siya, mapagmahal siya, mahabagin siya, magliligtas siya. Ganun talaga yun. Kaya kahit tama sinabi ni Pastor Alvin, hindi dahil tayo nandito, kaya may imus. Tanggalin niyo si Pastor Alvin, tanggalin niyo bawat isa, magta-thrive ang church na ito. Bakit? Kasi hindi sa tao ang church, sa Panginoon. Yun yung glory ng chapter 1 to 3, wala tayong magagawa. Hindi ka pwede magmalaki. You see, when it comes to God's glory, inaalis ng Panginoon yung self-focus natin. Pagdating sa pagsamba, preach to us Christ, preach to us God. Kaya kapag, di ba, pag minsan pa nagkakaroon yung mga pastor sa buhay nila, illustrations lang yun para maunawaan yung pinupunto niya. Pero mainly dapat ang preaching God-centered, no? Ano bang ginawa ng Diyos? Anong gusto ng Panginoon sa atin? Yun ang pagsamba. Ano yung self-centered? Mag-church ako dyan? Okay ba dyan? Medyo sasaya ba ako dyan? Yung mahirap yung gano'n, self-centered yun. Ba't ka naglilingkod? Naglilingkod ako kasi nasasayahan ako eh. Mahirap yun. Kasi paano pag hindi na masaya maglingkod? Iba ang paglilingkod na, Lord, gusto kitang pasalamatan. Masaya o hindi, mahirap o maluwang. Pero dahil sa gusto kitang i-glorify, Lord, napaka-buti mo sa akin. Yung grateful heart ba? Magsisimba ako, nandiyan man si pastor o wala. Anuhin man ako ni pastor, tamaan man ako ng preaching o hindi. Magsisimba ako at tawag doon, God-centered. Pero pag self-centered, ano ba yan? Sinto na natin kumakanta. Tapos si pastor, parang ano naman si pastor? Yung tugtog pa, parang di maayo. You see, the church is not a place of entertainment. Kapag self-centered ka, di man lang ako nag-please. Di ba magkaiba? Pero pag God-centered, Lord, yung message mo, paunawa mo sa akin, sino ka, makilala pa kita. God's glory is not something we create. Whether you glorify Him or not, His glory remains the same. This means that glorifying the Lord is a great privilege. Thus, the glory of the Lord is in the church. Sagutin natin isang tanong lang, no? Paano mag-glorify ng church to be a bearer of that glory
and to be an instrument of that glory. The glory is in the church. Paano mangyayari yan? So let's begin. Kung matagal to ha. Tandaan naman kayo mga kapatid. First Division, chapter 1 to 3. Kaya buong book yung ipipreach ko. Kaya yung first chapter, i-outline ko lang. Yung mga details niyan, si Pastor na nang mag-preach niyan. Sa akin yung kabuuan lang, ha? So number 1, how to glorify the Lord. Number 1, the church must be faithful in teaching who God is. For the church to glorify the Lord, dapat nakikilala natin ang Diyos sa church na ito. Dapat natututo tayo. Sa bawat nagbabasa tayo ng Bible, may binubukas si Pastor Alvin, wow, di ko alam na ganun ang Diyos. Ayaw pala ng Panginoon sa buhay ko yun. Ito pala gusto ng Panginoon sa buhay ko. So dapat ang church, how to glorify the Lord, yung mga Bible student dito, be faithful in teaching the scriptures according to sa original intention. Ano ba talaga yun ang prayer ko, Lord? Ano ba talagang message mo sa Ephesians 3:21? Mahirap yung buo yung pastor na parang gawin natin ng ganitong kwento. Hindi. Hanapin mo ano ba talagang mensahe ng Panginoon. Ano yung gusto niyang ipahatid doon sa kanyang mga tao na kanyang tinubos, pinatawad sa kanilang kasalanan. So the church must be faithful in teaching who God is as revealed in the scriptures. Yun yung makikita sa chapter 1 to 3. So if the church doesn't teach who God is, kung ano-ano mga itinuturo, no? It cannot accurately show who God is. Nakita yung relationship ng two divisions, who God is, chapter 1 to 3. To show God is, that is to practice, to act out, that is chapter 4 to 6. Saan po nakasalalay? Anong nga sabi ng mga praise? Right doctrine leads to right living. Kapag mali ang pagkaunawa mo sa Diyos, sabi sa Psalm 115, ang kanilang Diyos ay may mata, di nakakita, may tenga, di nakarinig, may kamay, di nakakahawak. At ang sabi doon, ang sumasamba sa mga ganong Diyos-Diyosan ay magiging gaya nila. Right doctrine leads to right living. Kaya pag alam mo, hindi mo pwedeng taguan ng Diyos. Ang Diyos ay, ang tawag yan, humahatol ng kasalanan. Nababago yung ating buhay kasi nagkakaroon tayo ng malalim na pagkatakot sa Panginoon. Number 1, ano ba yung mga ginawa ng Panginoon? Chapter 1. Listen natin. In relation to our salvation. To glorify the Lord, let us continuously appreciate our salvation. Amen? Kayo po ba ay ligtas na? Paano nyo nasigurado kayo ligtas na? Sabi sa akin, kasi po yung turo ni Pastor, mali! Hindi mo kasi, sumampalataya po ako sa Panginoon. Marami pananampalataya, mali din. Ligtas ako kasi yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Pinahawakan ko lang yung sinabi ng salita ng Panginoon, na sabi ng salita ng Panginoon, kung sino mang magtiwala kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ang ating kaligtasan ay nakasalig sa kapangyarihan ng Diyos at kanyang pangako. Amen? Kasi pwede kang manampalataya with all your faith, sincerely, pero yung pananampalataya ba tama? Dapat yung kapangyarihan ng Diyos, may pangako kasi siya sa akin. Kaya yung sinabi ni Pastor, parang lilingkod ka, anong verse mo? Ngayon, ikaw saved ka, sabi mo, siguradong ligtas ka, anong pinangahawakan mong talata? Dapat meron. Sabi kasi ng Panginoon. Kahit John 3:16, sabi ng Panginoon, pag sumampalataya ka sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 3:36, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Let us appreciate chapter 1 ay nagpapakita ng, may dalawang perspective ng doctrine. May dalawang perspective of salvation. Okay. Una, yung human perspective. Itong chapter 1 ng Ephesians, divine perspective. Anong pagkakaiba ng dalawa? Sa human perspective, John 3:16, Acts 16:31. Yan yung mga pinag-witness natin. Yung, alam mo, pagka sumampalataya ka sa Panginoon, may kapatawaran ng kasalanan. 1 John 1:7, lahat ng kasalanan mo, nilinis na at pinatawad na ng dugo ni Jesus. Kung sasampalataya ka, sabi ng Bible, hindi ka mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano meron sa John 3:16? Whosoever. Human perspective. Hindi natin alam kung sino maliligtas. Just to preach the gospel. Pagdating sa Ephesians chapter 1, divine perspective, iba pala to. Wala pa tayo, wala pa ang mundo, alam na ng Diyos ang mga ligtas. Wala pa tayo, nasa isip niya na si Pastor Eric, si Pastor Alvin, kung sino man yung mga sasampalataya sa Panginoon, nasa isip na tayo ng Diyos. In divine perspective, yan yung makikita natin. In relation to our salvation, ibig sabihin ang Panginoon, hindi mo siya kayang biglain. Yung parang, ay, magkakasala pala si Adan. Saglit lang, ano bang gagawin ko? Hindi! God is sovereign. Ibig sabihin, alam niya yan. Tayo, time-bounded. Ano kaya mangyayari bukas? Ang Diyos hindi. Alam niya yung nakalipas,
Alam niyo yung mangyayari sa hinaharap. Alam niyo yung present. Wala pa tayo, alam niya na ang lahat ng bagay. Yun yung makita sa Ephesians chapter 1 in relation to our salvation. So, tingnan niyo sa inyong mga Bible. Bukas sa inyo pa mga Bible. Patingnan natin itong mga verse to. Verse 6, verse 12, verse 14, verse 17, verse 18. Makita ba yan, Ate Amber? Nakita niyo yung mga verse na yan? Ano po ang most repetitive praise na meron po dyan sa Ephesians chapter 1? How to glorify the Lord. If you are sincere, gusto mong i-glorify the Lord, ang Panginoon, anong pinakasabi dyan? Verse 6, yun lang babasahin ko Pero this is the most repetitive praise dyan sa ilang verse na yan. 1, 2, 3, 4. 4 verses. Sabi sa verse 6, to the praise of His glory. Ang salvation natin para sa Kanyang kapurihan, sa Kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, kaya ka niligtas ng Panginoon, hindi dahil sa ikaw, hindi ako niligtas ng Panginoon kasi, pastor pala si pastor na, si Tantan. Hindi. Niligtas tayo ng Panginoon para sa Kanyang kapurihan. Pansinin niyo mga kapatid, kapag may kapurihan ng Panginoon, anong meron? Tama, kabutihan, katwiran. Kapag tayo lumalayo sa Diyos, anong meron? Kasalanan, kalikuan. Sabi sa Isaiah 53, ang tao ay naligaw at nagkanya-kanya tayo ng landas. Pero lahat ng gagawin natin, when it comes to for the glory of the Lord, let me tell you this, never kang magkakamali. Once na may ginawa ka for the glory of the Lord. Hindi ko tatanungin hindi in question yung motive tsaka yung method. Kasi kapag for the glory of the Lord, aayusin mo yung method, aayusin mo yung motive. Pero lahat ng bagay, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, minsan nag-aaway yung mag-asawa. Tapos anong ginagawa ninyo? Hanapin nyo kung sinong tama. Ikaw ba yung tama? Ako yung tama. Ako yung tama eh. Away kayo, di ba kasunto? Pero pag hinanap nyo, ano ba yung nagbigay ng glory sa Panginoon? You can never go wrong. Ayusin natin ito dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay pagsikatan ng araw ang pag-aaway. Iba yung for the glory of the Lord. So dito, in relation to our salvation, ano ba yung mga ginawa ng Panginoon? Obey ko na yung outline kasi hindi na ako mahabag yan. Ano ginawa ng Diyos sa atin para ma-appreciate natin yung glory ng Panginoon, mag-glorify natin ng Panginoon? So verse 4, He chose us before the foundation of the world. In verse 5, He adopted us. The doctrine ng adoption, ibig sabihin, binigyan kanya nung ikaw ay nilagay doon sa posisyon na ikaw ay magiging tagapagmana ng Diyos. Maganda yan. Paano na si Pastor Alvin? I-outline ko lang. Ano yung mga ginawa sa atin? Verse 6, He made us accepted in the beloved. Bakit? Dati kaaway tayo ng Diyos Ngayon, beloved ka na. Parang grabe biyahe ng Panginoon. Verse 7, He redeemed us through Jesus Christ. Tinubos tayo ng Panginoon mula sa ating kasalanan. Verse 7, He forgave our sins. Binigyan tayo ng kapatawaran ng kasalanan. In verse 11, He granted us an inheritance. Binigyan tayo ng, ano ba dyan? Mamanahin. Verse 13, He sealed us. Tinatakan ka ng banal na Espiritu para sabihin na ikaw you are God's ownership. Verse 14, nasabi doon, He gave us the spirit of the earnest. Ang ibig sabihin ng earnest, down payment. Kapag nagbigay ka ng down payment, ano ibig sabihin nun? Tatapusin ko. Yung pangako ng Panginoon na kaligtasan, bakit mga Baptist, sigurado kayo ligtas? Pag sinabi nyo ayayabang nyo naman, hindi. Sinabi ng salita ng Panginoon, binigyan niya tayo ng kaligtasan, siya rin yung gumawa ng down payment. Gusto niya sabihin sa atin na, ano yan, sigurado yan, tatapusin ko yan, kompleto yan, yung kaligtasan na ibinigay ko sa inyo. At yan yung makikita natin dito. My dearly brethren, there is no shame in faithfully broadcasting the salvation of the Lord. Gusto mong mag-glorify ang Panginoon? Share the salvation. Gusto mong ang nanay mo, purihin ang Panginoon? Share to Him. Nay, ito yung ginawa ng Diyos sa iyo. Gusto mong mapurihan ang Panginoon? Tingnan mo yung salvation. Kapag ang church, if the church publishes or proclaims the salvation of the Lord, glorify ang Panginoon. Ang kabaliktaran naman nun, when the church misrepresent the salvation of the Lord. Ano bang tawag doon? It blasphemes the Lord. Alam nyo, mag-baptize ka, punta ka ng may kapatawaran na kasalanan sa church membership. Walang ganun. Diba? Ang tawag doon, minabababak natin yung gawa ng Diyos. Tayo ay minamagnify natin yung gawa ng tao. Ang salvation is purely, sa chapter 1, ang salvation is purely work of God. So when I say faithfully here, nung sinabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, what I mean is being faithful to the authority of Scripture. Paano mag-glorify ang Panginoon? Be honest in teaching of the Word in relation to our salvation. Be faithful to the Scriptures and be faithful to the Great Commission of the Lord.
The church is being glorified when His salvation is being proclaimed. Number 2, madali lang, di ba? Ano yung chapter 1? In relation to our salvation. Ito pa lang tayo sa work of God. Chapter 2, in relation to our situation. Bakit natin mag-glorify yung Panginoon sa chapter 2? Sapagkat ang chapter 2 ipinapakita kung gaano tayo kamakasalanan. Naniniwala po ba kayo na kayo ay makasalanan, mga kapatid? Amen. When we forget where God has taken us from, we lose our passion and ability to see how great our God truly is. Nung mga pinapakita yung mga picture po kanina eh. Hindi ko alam kung ilan na yung umalis sa inyo. Pero alam nyo maganda pa nag-uumpisa. Excited ang lahat. May inupis, nakaisang buwan na po kami sa church. May inupisahan kaming every Friday, every family ay may house fellowship po doon para abutin yung mga unbeliever nilang family. Tapos kung meron ng mga ninang kumpare-kumari sa kapitbahay, invite nila every Friday. Sabi ng misis ko sa akin, ano pa sila no? Ang dami pa nila, ang dami sumasama. Mga first Bible study. Sabi ko, first time nila kasi 4 na grupo pa sa church natin namin sa 4 na grupo. So every Friday, yung yellow team sa first Friday, yung green team sa second, gano'n, 4 silang team. Tiga 48 ata sila na members for each team. Pupuntahan lahat. Laging marami sumasama ngayon. Sabi sa kanya, ganyan talaga sa una. Pag bagong baptize, talagang appreciate si Lord. Lord, thank you kasi niligtas mo ako yung buhay ko. Sana po. Di ba? Parang excited ka. Pintay ka na 1 taon, 2 taon. Ito yun. When we forget how grateful or how wondrous the salvation of the Lord ay ibinigay sa atin, pag nakakalimutan na natin yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung passion ba natin, parang hindi kasi init nung una. Tama? In regards to our situation, chapter 2, pinaalala sa atin, ano pinaka-key verses ng chapter 2? Verse 4 and verse 13. Dalawa yan. Yung word na but, D-U-T. But God. Tapos yung verse 13, yung but Jesus Christ. Ano ibig sabihin ng but? Ano implication ng but? Ibig sabihin, yung succeeding, yung succeeding sentences, yun yung opposite nung former sentences, yung mga former phrases. No? Kaya ibig sabihin ng but, in contrast. Okay? So anong meron doon? Inuha natin, yung but God. Ano ibig sabihin ng but God? Ngunit nung gumawa ang Diyos, ibig sabihin, paano kung hindi gumawa ang Diyos? O ito yung kalagayan natin. To glorify the Lord, huwag natin kalimutan kung sino tayo nung wala pa ang Diyos. Minsan nung dumating na ang Diyos, nung naging ganito na yung kalagayan natin, yung mayabang tayo, akala natin kung sino tayo. Pero huwag mo kalimutan kung wala ang Diyos, we are nothing. At ang sabi dito din yung mga verses, number 1, verse 1, we are dead in trespasses and sins. Again, hindi ako mag-exegesis. Malaman lang natin kung yung ginawa ng Diyos. Ano raw tayo nung wala pa ang Diyos? We are dead in trespasses and sins. Verse 2, we are children of disobedience. Okay? Verse 3, we are children of wrath. Nilagay ko yung close and nilagay ko yung open close parenthesis. We are worldly and ungodly. Ang gusto natin, kalayawan, Sunday, basketball yan. Di ba, brother? Yan, di ba? Basketball. Pero nung ikinakala sa Panginoon yan, nung wala pa ang Panginoon, talaga, disobedient. Verse 12, we are alienated from God's promise. Ang mananampalataya, hindi dapat ini-invite sa church. Uy, church tayo. Sabihin mo, uy, hindi ako ini-invite, bahay kayo, child of God to. Talagang pupunta ako sa bahay ng aking ama, sasambahin ko siya. Ang isang anak na Diyos, hindi kailangan invite. Amen? Pero nung time na yan, church, may pagkakakitaan ba dyan? Busy ako eh. Di ba? We are alienated. Wala tayong pinanghawakan pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, wala. Pag tayo namatay, natatakot ako sa baka pupunta. Hindi ko alam kung saan pupunta. Bakit? Wala kang God's promise. Nung verse 14-16, we are enemies of God. Umahaba na yan. Diba? Dahil hindi ko isa-isayin yan eh. Gusto ko lang makita ninyo, ano ba tayo? Tayo ay malayo sa Panginoon. And lastly, in verse 19, tinawag tayong we are strangers to the household of God. Wala talaga. Hindi tayo part of God's family. Nakita niyo yung ating layo? Baglang pasok yung verse 14, no? Verse 4 and 13. But God, ano ibig sabihin ng but God? It highlights our state of helplessness. Ano sabi kanina? Yung verse na verse 12, we have no hope. Kaya pag napunta ka dyan sa labas, tingnan niyo yung mga paano mga tao. Sa papunta yung mga tao, lahat sila. Sabi si John 5:21, they are going to hell. Lahat tayo, papunta tayo sa impyerno. Tumambay ka dyan. Habang may naglalakad dyan, papunta impyerno yan. Walang pag-asa yan. Walang Kristo yan. Walang buhay na walang hanggan yan. Lahat tayo makasalanan. Pag umarap tayo sa Diyos na banal, ay talaga, hahatulan tayo ng matuwid na Diyos. Impyerno tayo.
Tingnan niyo yung mga mata, yung mga paa ng mga naglalakad dyan. They are helpless. Iyan yung ating kalagayan nung wala pa tayo sa Diyos. You see, kung na-appreciate mo yung salvation, Lord, thank you. Dati kasama ko dyan. Siging inom, siging anak, siging babae, siging droga, siging kalayawan ng mundo. Punta ko impyerno. Ngayon, likas na tayo mga kapatid eh. Sipin mo kung harap tayo sa Great White Throne. Ang Great White Throne para sa mga unbeliever. Sabi sa Revelation chapter 20, verse 10 to 15. Ibubuksan ng mga aklat, at isa sa mga aklat, yung aklat ng ating mga gawa. Sino dito sa ating mga kapatid? Yung parang, Lord, huwag mo na ipakita yan. Yan yung mga bagay na hindi ko gusto makita ng mga tao. Meron ba kayong ganun? We are helpless. It shows that we can do nothing in regard to our own salvation. Without, gusto kong bigyan pa ito, without His intervention. Yun ang ibig sabihin ng but God. Yun ang ibig sabihin ng but Christ. Kaya pasalamatan po ninyo kung sino yung mga nagbisita sa inyo, pinuntahan kayo sa bahay. Sila yung but God, but Christ, pinadala sila ng Panginoon doon. Kailangan mo si Kristo. Isipin mo, without that intervention, atol. Puot ng Diyos. Without His intervention, or our only destination would have been the wrath of God against our sin. Naunawaan po ba natin yan, mga kapatid? It's only because of God's mercy and great love. Sabi doon, sabi nasa sa verse 4 and verse 13. But, sabi sa verse 4, but God who is rich in mercy and His great love. Sino ba tayo para ibigin ng Panginoon? Wala naman. Kung sabihin gwapo kami, mas gwapo pa sa iyo. Kung sabihin maganda kami, mas maganda pa sa iyo. Kung sabihin magaling kami, mas marami, mas magaling sa iyo. Pero ang sabi doon, ba't kaya ako naligtas ng Panginoon? Kasi alam niya, maglilikod ako. Hindi. Totoo lang, walang makapagtaas na kamay dito that I am faithful. I am always faithful, Lord. Hindi. Bisa nahiya tayo, Lord. Di ako karapat-dapat makapaglipod sa inyo. Pero salamat na nakakapaglipod. Di ba? Alam natin, hindi tayo tapat. But in relation to our situation, ito yung mga ginawa ng Panginoon. O, a-apply ko na uli. Bahala na yan. Buong taon yan. Verse 5, He raised us from the dead. Hindi kayang buhayin ng patay ang kanyang sarili. But the Bible says, God raised up from being dead in sins and made us alive together with Christ. In verse 1, ano makita sa 3 verse 2, 1, 2, and 3? Anong ginawa natin ng Panginoon? This implies that we are no longer under the power of sin. 3 things kung saan tayo niligtas ng Panginoon. Under the power of sin. Verse 2, under the power of Satan. And verse 3, ito yung pinakamahirap, under the power of ourselves. Sino rito yung minsan nagagalit kay Pastor Alvin kasi parang nasaktan ka? Alam mo kung bakit? Dahil dito sa verse 3. Ito parang yung sin, di ba? Parang ano pa yan eh. Satan, ayaw natin kay Satan eh. Pero yung self, pinakamahirap kalaban yan. Pag sinabi ni Pastor, layuan mo na ang pag-iinom. Tinilan naman ako ni Pastor. Mahirap kalaban to. Bakit? Kasi yung self, this is our delight, this is our desire. Gusto natin ito. Nung wala tayo sa Panginoon, kalayawan talaga. Pero salamat sa Panginoon, Lord, salamat, niligtas mo ako sa aking sarili. Ngayon, at least meron ng, may pagbaba ka na, ayaw to ng Panginoon eh. Di ba? Yun. He raised us from the dead. Obey ko na yung outline. Ito yung mga ginawa natin ng Panginoon. Verse 6, He positioned us in the heavenly places. Wow! Ito yung sinabi ng Panginoon sa John 14 eh. Pupunta ako sa bahay ng aking Ama at ipaghahanda ako kayo ng dakong. Isipin mo yun. Nandito ako sa lupa pero meron ng reservation sa langit. Salamat sa Panginoon. Papuri sa Kanya. In verse 7, He placed the exceeding riches of His grace toward us. Merong inheritance. Verse 8, He poured the gift of salvation. In verse 8, Ephesians 2:8 tayo, di ba? Sa ba ako? Chapter 2. Tama. Ephesians 2:10, He purposed us for good works. Nagplano siya sa atin. Ang plano niya sa atin, tayo ay dapat nasa gumagawa ng kabutihan. In verse 11 to 15, He pulverized, tinanggal niya yung separation between us and God. Yung malaking puwang, yung galit na naglalayo sa atin, yung kasalanan, inalis ng Panginoon yun. Verse 16, anong ginawa niya? He pacified the wrath, tinanggal niya yung puot ng Diyos laban sa atin. Nahala ko ng bata ako, mga kapatid. Pag galit si tatay, kayo na kalalapit, papaluin ka, sabi, pinapalo po ba kayo? Sino yung mga pinalo dito? Sabi ni Papa, pasok mo sa loob. Ma. Gawin lang konti para inatok na kayo. Ma. Sabi ni Mama mo, nakita ko, kausapin si Papa. Ano yung bata? Ganyan. Takot ako, namamalo si Pastor Red. Pag pinalo ka nun, kulay talong. Pag lumabas si Mama sa kwarto, ito na. Kung gaganon ba o gaganon. Pag gumano, namanda ka na. Patay.
Palo talaga sa pag naulitin ha, opo, ayos. Ito yun, isipin mo yun, yung Kristo, nagpahupa ng galit ng Diyos. Ang biyaya ng Panginoon yan. In verse 18, He provided access. Pwede na tayong, tawag doon, mag-pray directly sa Diyos. In verse 19, ginawa tayong miyembro ng pamilya ng Panginoon. Grabe. We are now members of the household of God. Pwede mo na sabihin, anak, tuloy niyo yung chapter 4 verse 1, children of God. Sa chapter 1, ano kayo nakita natin? Wala, strangers, alienated. Ngayon, household member na. Tawag na sa'yo, anak. Verse 20-21, He made us part of this church. Ito yung pinakamalaking pribileyo. Yung meron kang church, yung church na pinagsama-sama ng Panginoon kung saan makapaglilingkod ka sa Panginoon. And listen, my beloved brethren, if you are full of yourselves, you cannot glorify the Lord. Until you see the absolute greatness of God, that's in chapter 1, and the gravity of your own sinfulness, that is chapter 2, the glory of the Lord will never be precious in your eyes. Sana makita mo, Lord, hindi ako karapat-dapat maglingkod. Until na makita mo the gravity of your sin. Kasi minsan inisip natin privilege, tama lang, iligtas ako ng Panginoon. Hindi. Sana makita mo, biyaya, niligtas ka ng Panginoon. Walang maganda sa atin para iligtas. Makita mo na yung kung sino ka nang wala ang Diyos at makita mo dahil sa kanyang biyaya, mag-glorify ang Panginoon sa iyong buhay. And then in chapter 3, we have in relation to our salvation, God works in our salvation. God works in our situation. We are sinful, exceeding sinners. In chapter 3, in relation to our service, pumapasok na. Nag-transition na si Paul. Kanina, yung chapter 1 and 2, ano yung gagawin niya para sa atin? Ang chapter 2, anong gagawin niya sa pamamagitan natin? Maglilingkod na? Sa chapter 3, verse 1 pa lang, ipinakita dyan, verse 1 and verse 2, ipinakita sa atin dyan, na hindi tayo, we are not self-made sa ating paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo ba, marami nang nagtapos sa Bible school, pero hindi na nagpapastor. Marami gusto magpastor, pero hindi makapagpastor. Ano ibig sabihin niya? Kahit gusto mo magpastor, pag hindi ka niya nilaan na maging pastor, hindi ka magiging pastor. Amen. Kahit gusto mong maglingkod sa Panginoon, kahit gusto mong mag-Bible, tinan mo, marami pumasok sa Bible school, hindi makatapos sa Bible school. Di ba? In relation to our service, dito tayo mapasok. Ano yung ginawa niya sa atin? Ibig sabihin, kahit yung paglilingkod, yung pagtiwalaan ka, salamat ka pinagtiwalaan ka, mas marami siyang pwedeng pagtiwalaan na mas magaling kaysa sa iyo. Amen. Amen? Pero i-glorify mo ang Panginoon, Lord. Ako nakakita ko ng mga pastor Lord, ang gagaling naman ng mga pastor Ba't di ako tinawag ng pastor na mas maraming magagaling? Ay hindi. Kasi ang ministry ay hindi naman pagalingan. Kaya pag may nakikita ka na, parang mas magaling yun. Lalo sa Baptist Day, di ba? Ano kapag may Baptist Day, pag may mga ganon, laging prayer ko, Lord, patuloy niyo kaming bigyan. Paalala niyo sa amin, ba't kami kumakanta? Ba't kami naglilingkod? Paalala niyo sa amin para papurihan ka. Kasi minsan ang danger yan parang pag-preaching sa parang performance na no? Parang hindi na siya altar kung hindi stage na siya, di ba? Huwag makalimutan, in relation to our service, we must realize that we are not self-made ministers, but rather we are made ministers by the power of God in verse 7. Ano sabi sa verse 7? Yan, hindi na ako magbasa ng Bible Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God. Sa biyaya ng Panginoon, nakakapaglingkod ka, magpasalamat tayo sa Panginoon. Okay? So the church as the bearer of God's glory is not a place for us to shine or to showcase our talents. Diba? Kanta po ako sa Panginoon. Kanta po ako sa may gitara po. Talagang parang, hindi ito performer. Dapat worshiper. May natin na akong church, pambira mga kapatid, ang music instruments nandun sa likod. Oo. At ang preaching sa kanila, monotone. Pag sinabi nyo parang natin ang nakapasa, parang monotone. Punta kayo sa Cubao. Doon, binabasa lang. At kung sino ang gusto makinig. Bakit ayaw nila nang magaganyan? Sabi kasi tinuturo, bigandiin mo yan, mahalaga yan, yung mga ganun. Ayaw nilang maagaw yung kalulatiya sa parang grabing stricto yun natin ako sa Cubao. Sabi ko, Pastor, walang special number na choir. Na choir, Pastor, yung solo-solo, wala.
Ganun kahigpit doon. Eh, piano naman. Nandun sa likod. Tapos plain lang talaga. Ganun. Mahirap maagaw yung kalulatian sa Panginoon. But we are not self-made ministers. Huwag mo kalimutan, anytime, pwede tayong palitan ng Panginoon. Kaya yung ginagawa mo, bigyan mo yung pinaka-best mo. Ano sa audio, lagi mo bumantayan, uy, nag-feedback pa ba ulit? Laking piano ka, galing mo pag-piano, mag-preach ka, galing mo mag-preach, makinig ka, galing mo makinig. Dahil lahat tayo, disposable sa Panginoon. Ito ang pinakamalungkot yan ng balita. Pag tayo pinunta ng Panginoon, baka mas magaling pa sa atin yung pumalit. Kasi di ba ganito tayo minsan eh, pag mayabang ba? Tingnan ko lang pag nawala ako dyan, kung magpatuloy pa yung church na yan. Di ba? Aalis ako dyan, tingnan ko lang, malaking kawalan ako dyan. Pagkatingin mo, ba't parang mas lumago pa sila? Nawala ako. Bakit? Kasi hindi ito gawain ni Pastor Alvin, gawain ito ng Panginoon. At ang gawain ng Panginoon, kahit umalis si Pastor Alvin, kahit umalis kayo, magtatry to, lalago to. Church to ng Panginoon eh. So as exemplified by Paul, our service or in the ministry is a stewardship. The church as the bearer of God's glory, nasa pa ako doon. Number 1, verse 7, He made us servants of His grace. Ibig ko na outline na, hindi ako dyan magkatagal eh. Sa binigyan tayo ng pagkakataon, maglilingkod ng Panginoon, tama? Verse 8, sabi doon, to preach the unsearchable riches of Christ. Dapat yun ang ginagawa natin. Okay lang yan, meron tayong mga iba't ibang mga events. But don't forget to preach the riches of Christ. Verse 9, to proclaim the mystery of God's plan. Ano yan? Lahat ng mystery dyan, dalawa lang ang mystery sa Ephesians ha. The mystery of the church and the mystery of Christ. Hanggang ngayon, mystery yan. Alam niyo kung bakit? Yung Israel, hindi na matanggap si Jesus Christ. Ha? Kahit i-proclaim ng church. Yung church, mystery of the church, kasi yung Israel, akala nila, kailangan mo mag-proselyte, maging Israel para maligtas. So, mystery yung dalawa na yun, the Christ and the church. Isipin nyo, ipinagkatiwala yan sa church. It's being exemplified here by Paul. Ngayon, pinreach to ni Paul, natutungin yung Ephesus. Ngayon, yung Ephesus, pinreach din yan. Merong Kristo, merong iglesia na binubuo ng Hintil at ng Hudyo. Ito yun. And then, he shared the secrets of his dispensation. Yan ang ginawa sa paglilingkod sa atin. Pati nakapaglingkod. Pinagkatiwalaan tayo maglilingkod. At sa verse 3 to 6, ipinagkatiwala sa atin yung paano siya ano yung dispensation dyan? Fellowship, yung kanyang, ang Greek dyan ay pamamahala ng Diyos. Okay? So sa kanyang pamamahala, ipinakita niya yung merong Mesias, the mystery, ibig sabihin, the declaration, no? Tinatanggal mo yung takip, pinapakilala mo, oh, may Kristo pala. Meron palang iglesia, yan. So therefore, hindi ako mag-expose niyan ha. Gusto ko lang makita ninyo, may mga ipinagkatiwala sa church. So therefore, having received and been privileged with God's ministry, seeing God's glory in our service, ito yung makita natin sa buong chapter 3. Ano yung in-enable ka niya, pinagkatiwalaan ka niya, nilagay ka niya dyan. Ito yung challenge sa atin. Verse 1, be devoted to serving our Lord. Gusto mo i-glorify ang Panginoon sa paglilingkod mo? Be devoted, sabi sa verse 1. Sabi ni Paul, I am a prisoner of my calling. Oh, ito na naman tayo sa mga calling. Minsan, ang hinahabol natin is title, not obedience. Alam niyo ba, ang calling is obedience, not title. Bakit ka naglilingkod? Minsan, maglilingkod lang ako pagka di ko na ako, maglingkod ako. Pagka preacher na ako, maglingkod ako. Pagka ano na ako, maglingkod ako. Huwag mong hanapin yung title. Ang paglilingkod sa Panginoon is your response to God's calling. That is your obedience. Kaya kahit may title ka o wala, katulad ni Paul, be devoted. Nakita mo, ay, kailangan to ng church. Paano malalaman na tinatawag ka ng Panginoon, nakikita mo yung pangailangan sa church? Hindi ko lang kung sino nakakita ng aircon, bakit mainit, hindi ko lang kung sino nakakita niyan, kailangan natin ito, pastor, kailangan ito, pastor. Siyempre, hindi niyo yung approval naman ni pastor. Hindi man, tsaka pa suggest, hindi pwedeng approve agad, di ba? Pag na-down, wait lang, prayer lang, baka hindi pa sapat. Pero ibig sabihin, paano malalaman na tinatawag ka ng Panginoon, nakikita mo yung pangailangan sa church? Pag nakita mo na parang ganito, parang ganyan, kinatawag ka ng Panginoon, isipin mo sa dami ninyo, nalala ko yung mga magulang eh. Sabi ng mga magulang, mga anak ko bulag. Bakit bulag? Ang tagal na ng hugasin ng plato doon eh. Wala nakakita eh. Bulag. Nakakita. Pero pag nakita mo yun, gusto ko lang makita nyo yung illustration. Pag nakita mo yung pinggan, anong gano'n? Tinatawag ka ng panganga. Kailangan mo ba ng title? Oh, ikaw na anak. Walang gano'n. Ang paglilingkod sa bahay, relasyon mo sa panawagan. Kaya pag ganito sa church, hindi mo kailangan ng title. That is your obedience to the Lord. Eh, ba't ka nag-obey? Nakita mo, He is worthy beyond measure of your obedience.
Sino ba sa inyo rito yung namilit? Simba ka sa linggo, simba ka sa linggo. Wala! Ano yan? Out of grateful heart, diba, Lord? Makapagsamba na ako sa iyo is by means of yung aking pasalamat ba? Diba yun mga kapatid? Be devoted. Verse 8 to 9, bigay ko lang. Be dutiful, sabi yun, to make all men. Grabe si no? Sabi ni Paul, kailangan lahat ng tao may preach si Jesus Christ. In verse 13, be not discouraged, sabi niya sa church, huwag kayong mapanghinaan sa akin. Nandun ako sa service, ha? Ano tayo mga kapatid? Para gusto mo mapurihan ng Panginoon, pakita mo sa service mo that you are dutiful, that you are devoted, and hindi ka basta-basta natin discouraged. Alam mo yung discouragement, ano yan ang tawag dyan, contagious ba? Hindi marami nag-awalis dito. Pag merong isang nagmerienda dun, at sumunod yung dalawa, at sumunod yung tatlo, mag-isa ka na lang, bibitaw mo na rin, ako din, makita mo, wala nang nag-awalis dito. Ano nangyari po? Ano nangyari tapos na ba dun? Hindi pa po. Kasi nainggit ka, ako lang gawalas dito, kayo papahinga. Contagious yan pagtalikod sa Panginoon. Be not discouraged. In verse 16, daily, draw near to God, sabi ni Paul kasi dyan, please pray for me and I am praying for you. Please pray for me that the utterance, yung pagpipreach daw, na magbukas ng maraming pinto, makapag-preach pa siya. Ibig sabihin mga kapatid, you should pray to your pastor when it comes to service. Bisa nakikita niyo, parang si pastor, ang daming ministry. Salamat may nag-pray sa kanya. Lord, anong prayer niya ni Paul? Pag-pray niya ako, mag-open pa ng maraming ministry. Yun pala yun. Draw near to God. Be deep-seated, sabi sa verse 16, in the might of the Spirit. O yan! Yan dapat ang maging dahilan natin, verse 17. Yan dapat dahilan natin ba tayo naglilingkod? Kumukuha ka ng lakas sa Panginoon. Sabi ron, in the love of Christ, nakikita mo yung pag-ibig ng Panginoon. You are driven by His love. Amen. By faith. So, strengthened with might by His Spirit. Talaga, pag tumingin ka sa katabi mo, dati marami kayo, isa ka na lang. Yung nagugunyos, marami, tatlo, ngayon, isa ka na lang. Pero kung nakatingin ka sa kapwa mo, you are drawing your strength from your kasama. But if you're drawing your strength from the Lord, kahit mag-isa ka lang, tuloy ang good news. Nakakatawa yung mga bata dito, that's the future of your church. So, Paul emphasizes the first part. Ito na, conclusion na tayo sa chapter 3. Ano yung chapter 1 to 3? The works of God. Kaya sabi niya sa verse 20, bago yung 21, now unto Him that is able to do exceeding abundantly. How to glorify the Lord? Tingnan mo ang kanyang mga gawa and you will glorify the Lord. Sa kanyang salvation sa iyo, sa iyong sitwasyon kung sa kanya kinuha, at even sa iyong paglilingkod kung paano kanya pinagtiwalaan. Pumasok na yung division number 2. Yan. Hindi ko lang kung meron pa akong time. Time na ako. Bilis, ano ito bilis. Bigay ko sa inyo okay. Pag-aralan niyo sa bahay. Ahaman tayo ng Panginoon. How to glorify the Lord in the church? Number 2. The church, ano yung una? Must be faithful in teaching who God is. Ano yung purpose ng church? Nawa, may broadcast natin kung sino talaga ang Diyos kasi nandun yung kanyang glory. Okay? Pangalawa, the church must be fruitful as a testament to God's glory. Ano yung fruitful ibig sabihin? Ikaw na yung mapapakita. Nakita mo, Lord, sabi ni Isaiah chapter 6, pinupuri ko ang Diyos, nakita ko gano'n siya kabanal. Banal-banal, tatlong beses holy, holy, holy. Ngayon, pagdating mo sa labas, ipakita mo ngayon yung kabanalan ng Diyos, yung kanyang pagbabagong ginawa sa buhay mo. Sabi sa Romans chapter 6, di ba, ano yung salvation? To walk in the newness of life. Pag meron kayo nakita niya sa labas, ba't ganyan yung mga yan? Baptist, kasi nagbabible. Kasi yung Diyos nila sabi, ganun daw. That is giving glory to God. Ano sabi sa Matthew 16? Ano ba? Matthew 16:18 ba yun? Mali ako. Matthew 5:18. Tama ba ako? Let your light so shine before men, that they may see your good works. Pag nakita niyo yung good works mo, ano sabi doon? Glorify your Father which is in heaven. Kaya sabi sa chapter 4 verse 1, I therefore, sabi doon, ano sabi sa chapter 4 verse 1? Prisoner of the Lord, beseech you, walk worthy. Ang church dapat, ang Diyos dapat nag-glorify sa church if you walk worthy to that calling. Ang tawag sa iyo, church. Nakita niyo yung verse 1? Chapter 5 verse 1. As dear children, ang tawag sa atin, church, my beloved, children of God. Ang pangalan sa iyo, ang tawag sa iyo, Christian, Baptist. You bear the name of God. Tapos yung pasuray-suray ka, pastor. Nag-Bible yan. May dalawang asawa, nag-Bible yan. Nag-inom-inom dyan, nagbabar pa doon. Shot mo na, pastor. Ang malamay, pag si pastor kasama nyo. Dito, Brad, Deacon. Ano ibig sabihin na walk worthy? Lakaran nyo ng tama kung anong tawag sa inyo. Kung tinawag ka Children of God, lakaran mo yung pangalan mo.
Paano mag-glorify yung Panginoon? Walk worthy of that calling. Tinawag ka children of God. Tinawag ka doon sa lingkod na yun. Mamaya, papakita natin yan. That chapter 4. Nasa ba yung chapter 4? Bigay ko naman ito. The first part of our message, it shows what? The glory being declared. But in chapter 4 to 6, it shows what? The glory must be acted out. Papakita mo na yun. Ikaw na yung instrumento. Ito yung challenge ngayon. Ipakita mo sa buhay mo. We are the church. Sabi nung kanta kanina. If you are a member of this church, pagdating mo sa labas yan, anong dala-dala mo? Member yan ng GBC Imus. And you proclaim there. Pag Sunday, may Bible ka. At ang sinasabi mo sa kanila, naniniwala ko fully si Jesus Christ. Kaya akong iligtas. Binago niya ang buhay ko. Romans chapter 6, diba? So you glorify the Lord through your life. We should reflect on that grace na ginawa sa atin ng para sa chapter 1 and walk worthy of that calling na ipinagkatiwala sa atin sa chapter 3. So number one, how to glorify the Lord through our calling sa ating panawagan sa ating buhay, practical. Number 1, letter A, demonstrate a biblical manner of life and ministry. Sa daily life mo at sa paglilingkod mo, dapat iisang mukha mo. Biblical manner. Hindi yung Kristiyano ka ng Sunday, demonyo ka ng Monday. Diba? Dapat life and ministry, parehas lang. Bibig mo, hallelujah sa Sunday, dapat Monday, hallelujah pa rin lumalabas niya. Huwag tayong doble kara, ha? Sabi diyan sa verse 2, paano natin gagawin yung ating buhay, paglilingkod, life and ministry? Dalawang makikita nyo talaga dyan, life and ministry. Una, sabi diyan, bigay ko lang yung meaning. Loneliness, ibig sabihin ay humility. Okay? Ang meekness, ibig sabihin ay gentleness. Ang long-suffering ay patience. Ang forbearing one another, it means you deal with the faults and weaknesses of your co-brothers and sisters. Bakit? Sa church, hindi kami lahat parehas mo. Hindi kami kasing lago mo, kasing galing mo, kasing mature mo. Di ba mature ka? Hindi kami ganun ka-mature. Ano ibig sabihin nun? Pag na-offend ka, ano ba naman to? Christ-like ba yan? Ano ipapakita mo sa paglilingkod, sa buhay ministry? Learn how to forgive, how to accept one another. Amen? Yun yung ibig sabihin ng forbear. Na-offend ka, ba naman yan? Kunyari, may nasabihin si pastor, dapat mo sinabi niya, pastor siya, dapat nakasalita siya ganun. Sabi ng Bible, forbear by grace. When it comes to ministry, hindi tayo pare-pares. Kailangan mo unawaan mo, hindi ko kasi lago eh. Malago kasi ako sa faith eh. Hindi ikaw na. Ano ibig sabihin nun? Ikaw yung uunawa. Diba? Yun. So according to Paul, these are the secrets of unity. Kaya pa nabasa niyo dyan, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Ang pagkakaisa pala, endeavor, ibig sabihin, trabaho. Talagang pagkatrabahuhan. Akala ko automatic, magkaisa tayo. Akala ko madali lang magkaisa. Kailangan pala ng pagtrabahuhan. Bakit? Kailangan nyo ng continuous forgiveness. Kailangan nyo ng continuous love. Kailangan nyo ng continuous acceptance. Pag nawala na yan, napagod ka na magpatawad, ay aalis ka na dito. Pag napatawad ka ng umibig, ay titigil ka na. Maliban na, sabi doon, with humility and gentleness and patience. So anong ibig sabihin nito mga kapatid? When it comes to demonstrate a biblical manner, my dearly beloved, ministry is not about you performing the ministry. You need to realize that you are serving with other believers. You are to guard the way of your heart toward other believers. You must consider others as you walk your calling. Pagdating mo sa church, akala natin, maglilingkod ako sa Panginoon. Pastor, mag-preach ako. Hindi ka lang basta mag-preach ka sa mga taong makikinig sa iyo. So when you speak the truth, ano sabi sa Ephesians? Speak the truth in love. Be careful naman. Kasi itong mic na to, diba? Ito yung truth. Bigay ko kayong soila. Ma'am soila, pag inagos ko, truth, pero isasakal siya. Pero iba yung, ma'am soila, speak the truth in... Ano ibig sabihin nun? O, Kristiyano na ako, malaya akong gawin ang gusto ko. Huwag mo tandaan mo pala. May kasama ka. Diba? Kaya forbear. When it comes to biblical manner, ito, sa mga bata, minsan, magaling tayo sa tropa makisama, pero pasos tayo sa mga magulang natin. Yun ang sinasabi natin dito. Biblical manner sa ministry sa church, biblical manner ka din pagdating sa bahay, sa eskwelahan, hindi lang sa tropa. Ang totoo niyan, dapat mas mahal natin yung magulang natin kaysa sa tropa natin. Mga magulang natin, nagsakripisyo sa atin yan. Tropa natin, kasama lang natin yan sa kasayahan. Pag wala ka ng pera, iwanan ka yan. You must consider your walk.
until you fix your heart. Ano ibig sabihin ng tinuturo sa atin dito? We are, yung Ephesians chapter 4, we are part of that body. Andun ako sa ayusin mo yung paglilingkod mo, ito yun. If you want to glorify the Lord, dalawa yun life and ministry. Dalawa na kasi pinaghalo na yun sa Ephesians chapter 4 eh. Sa bahay, tapos sa paglilingkod, ang sabi doon, we are part of that body. Ephesians 4:7, but unto everyone is given according to the measure of the gift of Christ. Ano ibig sabihin yan? Iba-iba tayo ng maturity, iba-iba tayo ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi sa Romans 12:4, for we have many members in one body, and all members have not the same office. Parang kasi natin natalakay yan, Sorry, may bilis na ako. Romans chapter 12, yan, di ba? Basahin natin yung verse 9. Nandun ako sa nakita niyo mga kapatid, sana huwag akong mawala. Yung Ephesians 4 at Romans 12, parehas kasi na sinasabi. We are part of one body, but different members, different offices. Ngayon, tinalakay ni Paul sa Romans 12, ito sabi niya, sa ministry, let love be without dissimulation. Ibig sabihin niyan, without partiality. Mayro paborito. Sa church, dapat wala kang, ito love ko to kasi giver to, ito di ko to love kasi dito supportive. Hindi ganon. Dapat love po lahat. Yun na ibig sabihin yan. Abhor that which is evil, layuan, anumang anyo na kasamaan, cleave to that which is good. Tignan nyo, verse 10, be kindly affection one to another with brotherly love. Gusto ko pansinin ito mga kapatid. Bakit kailangan sabihin niya ni Paul? Ano ibig sabihin? Kasi sa church, magkakatisuran tayo, magkakasakitan tayo, naunawaan niyo mga kapatid, mag-aaway tayo. Alam niyo kapag hindi na kayo nag-aaway-aaway dito, dalawang dahilan lang. Di ba kayo nag-aaway dito? Walang away dito? Walang tisuran? May dalawang bagay para sabi ko sa inyo sikreto. Ganun pala, para hindi mag-away. O to, dalawang sikreto para hindi kayo mag-away. Una, huwag kayo mag-usap. Oo, pag hindi kayo nag-usap, hindi kayo mag-away. Walang ang tawag dyan, ang tawag dyan yung contact, yung confrontation. Walang confrontation eh. Hindi kayo mag-away yan. Pag pasalubong kayo, huwag kayo mag-usap. Pangalawa, ang dahilan, pagpatay na kayo. Nang ibig sabihin, habang nag-uusap kayo dito, magkakaroon talaga ng conflict, misunderstanding. Kaya sa ministry, be kindly affection one to another. You want to glorify the Lord? Huwag kayo mapagod umibig, huwag kayo mapagod magpatawad, walang paguran dito. Hindi pwedeng, basta layo ka na. Ay, hindi pwede. Sabi ng Bible, wag. Be gentle, long-suffering, hindi pwede. Mga pastor, akala nyo superhuman yan? Mapagod yan. Pero gusto kong malaman nyo, hindi pwede. Hindi pwede. Ang members, they come and go. Pagka-pastor ang umalis, ano na? After church, padala kayo ng picture. Hindi ba? Pastor, hindi pwede. Okay? You need 3 things. You need to learn to respect the entrusted minister and ministry. Gusto ko lang bigyan pansin yan. Because of different offices, you respect pastor. Kaya isa lang ang pastor sa church. Ibig sabihin, kapag nag-propose ka at hindi nasunod, huwag magtatampo. Amen ba, church members? Oo, ha? And also, you respect the ministry. Ano ibig sabihin? You respect kung ano yung ministry niya, ano yung pinagkatiwala sa kanya ni pastor. Yun yung pinagkatiwala sa kanya ni pastor. Tawag yan ay role, R-O-L-E, di ba? Yung campaigning ba? Pero hindi ibig sabihin na mas magaling sila. Kakatayo ko sa inyo, hindi ibig sabihin na mas magaling akong Kristiyano sa inyo. Hindi po. Nagkataon ito yung role ko ngayon. Ibigay sa inyo yung mensahe ng Panginoon. But you need to learn to respect the entrusted minister and the ministry. Yun yung makita sa Ephesians 4:7, di ba? Entrusted biyaya ng regalo. Pangalawa, you need to learn that others are not like you. We don't have the same office, we don't have the same maturity. Yung nag-aaway-aaway Pastor, bakit siya? Yung mga ganun ba? Hindi, dapat maging tayo maging patient tayo, nalalago din yan sis. Patawarin mo lang kung pasensya mo, nalalago din yan. Diba ganon? Amen mga kapatid? And you need to learn that the ministry is not to compete, but to complete. Anong ibig sabihin mga kapatid? Dahil sa iba-iba tayo, ganito yan. Si Pastor Alvin, dati nagkakwento siya, sabi sa akin, wala talaga akong sa music. Talaga ako magaling dyan. Ano ko competitive si Pastor? Ako pastor dito. Ako magtuturo ng music. Ano ako pastor? Hindi. Basta ako, huwag sa makapag-compete Ang compliment ganito. Yung hindi ko kayang gawin, kaya niyang gawin, amen sis, gawin mo. Yung kaya niyang gawin, yung hindi niya kayang gawin, nagagawa ko, panagsama yung dalawa, anong nangyari? It completes the ministry. Kaya ministry is not a competition. Kung nakikita mo na parang, ba't yun ang ginagawa niya? O kaya mo bang gawin din? Kaya mo rin gawin, mas magaling ka. Hindi, sige, ikaw ang gumawa. Pag may nakikita yung rito, yung tawag dito, yung siyempre nag-plancha ng kortina na yan. Hindi naman magaling.
ikaw magplansya. Ganun lang. Hindi competition. Pag mas magaling ka, kaya si pastor, di ba, una sila karpintero eh. Yung sa pastor, pag meron talaga dumating na karpintero talaga, makikipag-compete pa siya, ako pastor dito. Ako po, marunong sa karpintero eh, wala akong pake. O sige po, kayo gumawa. Ba't din yung pastor? Eh, pastor ako, hindi ako karpintero, di ba? So, hindi competition. Dapat marunong ka mag-compliment. Salamat sa Panginoon, meron tayong karpintero. Salamat sa Panginoon, may pianista. Salamat sa Panginoon, meron ganoon. It completes. Kaya naman, kung may tinawag sa'yo ng Panginoon, kaya mong gawin, Pastor Alvin, kaya ko po itong gawin. Ano po kaya pwede kong maging ministry? Huwag mo itago. Yung binigay sa'yo ng Panginoon, that will complete the ministry. So when it comes to ministry, demonstrate biblical manner. Pangalawa, be diligent in your spiritual maturity. Chapter 4, verse 13 to 14. Ito na, problema. Be diligent in your spiritual maturity. Gusto mong magbigay ng kapurihan sa Panginoon? Mature. Bakit? Ano sabi niya sa verse 13 and 14? Ang pagmamature, you reflect the image of Christ. You want to give glory to God? Say amen. Amen. Yun na, tulog na. Putol na rin ako. Kunti na lang. You want to give glory to God? Amen. Sabi roon, you reflect the fullness of Christ, the stature, measure, fullness of Christ. Ganito yan. Para maunawaan niyo sa layman's term. Sino ba yung batang yan? Ang galing-galing. Anak yan ni ano? Sino may kalulatian? Yung tatay, inisip niya, nag-train sa bahay. Ang galang naman ng anak na to, ay nag-isimula sa bahay yan. Ganyan yung train sa loob ng bahay nila. Yung mga ano? Mga Domingo, ganyan sila. Di ba? Nakain mong glory. Nandun sa tatay. Pag nakikita ka na you, nagmamature ka, you want to glorify the Lord. Pag sikapan mo, be diligent, nag-mature ka naman. You reflect the image of Christ, Romans 8:29, to be conformed to the image of Christ. Hindi ko sinusunod yung mga idol natin, mga K-pop, di ba? Tapos pag nakikita ka, Christ-likeness. Amen? If you want to glorify the Lord, be diligent. Anong ibig sabihin yan? Aral ka na mabuti yung Bible. O bibigyan ko sa yung outline. Kasi mahaba ito eh. Verse 22 to 32, bigyan ko ng outline. Nagadaan ako lang, para mabilis lang. 22, put off the former conversation. Yan na yan. How to be, like Christ. How to glorify the Lord, put off the former conversation. Litas ka na, huwag kang mag-act ng unbeliever. Okay? Verse 23, renew your mind by the word of God. Verse 24, put on the new man. Verse 25, put away lying. Verse 27, sin not, do not give place to the devil. Ganda yan. Diba? Gusto mo mature? Huwag mong bigyan ng pagkakataon. Still no more. Verse 28, give your tithes and offering. Wala namang project sa church. Nag-tithes ka ba? Nag-offering ka ba sa tuwa-pera ang church? Self-sufficient ang church. Amen? Uy. Tithes and offering. Meron mga giver doon sa church. Tapos sabi niya sa akin, no? Pasunod, sabihan mo sa akin, kailangan mo ng tulong. Nag-superintendent sa Sunday school. Hindi ko lang sabihin sa inyo. Pero yung tao, alam mo gagawin niya. Dati na namin siya superintendent. Sabi ko sa kanya, Dikon, huwag ka maglalabas sa sarili mong pera. Pag kailangan mo, ilalapit natin sa church. Why? Dapat yung church matuto mag-support sa gawain. Huwag naka-depende sa isang tao. Amen. Amen. Sabi ko, Dikon, huwag ka magbibigay ng pera. Kung walang pera, lapit sa church. Pag wala. Kaya mo, ba't wala tayong gawain ngayon? Para malaman nila. Kasi alam mo minsan, yung ating comfort ba, ang church hindi natututo na baby ba? Kasi merong certain people, dapat ang church tayong lahat dapat ang nagtataguyod nito. Amen. Kahit high school pa lang kayo, you give your tithes and offering. Hindi sinasabi sa inyo na paano para yung pastor magpayaman, hindi. Sabi sa Matthew 3, that's the only way that God will bless you. Tithes and offering. Kami, nag-tithes and offering kami. Kasi naniniwala ko yun ang paraan na paano to bless us. Kasi sabi niyo, Pastor, dapat di ba nagbibigay ka, huwag mong asahan yung ano. Eh wala akong magawa, yun ang pangako ng Panginoon eh. Pag nagbigay ka, i-bless ka niya. Eh pinagawa ko lang pangako ng Panginoon. Sabi yan. Amen. Dapat nakakapagbigay ako, ibig sabihin, binibless ako ni Lord. May mga pagkakataon, wala akong offering. Meron akong tithes, pero wala akong offering. Lord, wala akong offering yan. Wala talaga eh. Pero tithes na kasi na yan. Do not steal. Okay? Speak the words of grace for the... Yun. Nasaan na ba tayo? Diligent sa maturity. Huwag ka na magbura. Pigil lang magbura. Diba? Pigil lang yung mga bagay na, ikato ako eh. Alam mo, yung mga kapitan niya, diba? Noong paegan na ako magsalita. Talagang pag ako'y nagmura eh, talagang ako'y galit. Sabi ng Panginoon, new creature. Diba? Pigilan. Gusto mo mature? Pigil-pigilan, ha?
Grieve not the Holy Spirit, verse 30, 31, bilis ako na. Put away all bitterness and evil things. Yan, nakaw, mahirap maglingkod sa Panginoon nang di nagpapatawad. Sino may mga kaaway rito? Tapos tuwing Lord Supper doon nakikipag-ayos. Hirap niyan. Diba? Gusto mong mature? Learn to forgive. Okay? Forgive one another, verse 32. So in short, labor for your spiritual maturity. Gusto mo i-glorify ang Panginoon? Labor. Oo. You need to overcome yourself. Hindi ko mapatawad yan. Pastor, not di talaga. You overcome yourself. Hindi ko mag-mature. Letter C. Tapos na ako. Okay na. Saan ako? Chapter 5. Discern the things that maintain or love your walk with God. E di yung chapter 4, di ba nakita mo yung paano ba magmamature? Dito sa discerning, pag nagmamature ka, meron ka mga bagay na dapat iwanan. Hindi ka pwedeng mabuhay ng, gusto mo to glorify the Lord, hindi pwedeng Sunday kay Lord ka, Monday sa mundo ka, hindi pwedeng. You need to discern ano yung dapat alisin sa buhay mo for you to glorify the Lord. Okay? So, bilisan natin. Number 1. Doon ako, mag-shortcut na ako, ati. Sa akin naman ito inaral ko, buong buk itong inaral mo eh. Para akong bagusunod nito eh. Number 1. Master that which is right. Okay? Paano mo malalaman ng mali? Ay, hindi may turo ng Bible lahat ng mali. Nag-iiba bang mali eh. Yung mga mali noon, yung mga bagong mali pa ngayon eh. Noon ba may internet? Walang internet noon. So, for you to discern which is wrong, you need to master which is right. Kasi sabi niya sa, nakita niyo sa chapter 5 ko. Sabi sa verse 5, 1 and 2, and then, be ye followers as dear children, so you walk as children of God. And then verse 2, and walk in love as Christ, katulad ni Jesus Christ. So ibig sabihin, ang pattern sa verse 1 at ang Diyos, ang pattern sa verse 2 ay si Kristo. Masterin mo yan at malalaman mo kung anong mali. Pag master mo isang bagay na tama, pag may dumaan sa'yo na mali, uy, mali ito ah. Kasi bakit? Master mo yung tama. Amen. To discern the things that rob your walk with God, master which is right. Number 2, magnify the dangers of sin. Verse 3 to 6, sinabi diyan kung ano yung mga dangers ng sin. Listen. Bakit may mga kasalanan tayo hindi natin kaya i-give up sa Panginoon? Kasi we magnify the pleasure. Ang saya-saya nito. Di ba? If you magnify the consequences of that sin, ay, masisira pamilya ko dito. Ay, masisira ang ministry dito. Ay, masisirang rito, buhay ko rito. You magnify the consequence of sin. At sasabihin mo, kahit i-sugar coat yan ni Satan, nakikita mo to, masarap kainin. No, sir. Kung alam mo lang kung gaano masisira yung gawain, you magnify the dangers of sin. Amen? Number 3, verse 7 to 8. Meditate on the truth of God's conversion. Ano yung sabihin dyan? Ito sinabi ng Panginoon, binago ka na niya, pero hindi mo ma-embrace. You embrace the truth. Ano sinabi ng Panginoon? Binago ka na ng Panginoon? Totoo yun, binago ka na niya. Noon, pag tayo gumagawa ng kasalanan, walang kaba. Professional. Ngayon, nag-agree pa ng Holy Spirit. Pastor, hindi po kami kasali. Di ba? Meditate, embrace the truth. Lahat na natutunan nyo kay Pastor Alvin, sa palatayaan mo, nakita mo sa Bible, Lord, totoo yan. Mangyari sa buhay ko. Embrace the truth. Okay? Verse 10, measure what's acceptable to the Lord. Yun, kailangan mong masterin kasi, sabi sa verse 10, you put the test lahat ng bagay. Yan ba sabi ng salita ng Panginoon? Nandun ako sa, kailangan mong mature. Okay? Anong kailangan natin gawin mga kapatid? Ito ba yung sabi ng Bible? Kasi pag hindi sinabi ng Bible, hindi ako mag-mature. Bisa na natin. Verse 15 to 16, mind the shortness of life. Sabi ng redeeming the time because the days are evil. Kung alam lang natin kung gaano kaiksi ang buhay natin, mga kapatid, lalakad tayo ng tama sa Panginoon. Okay? Manifest Christ likeness in our home, verse 21 to 25, and manifest Christ likeness in the church. Kasi sabi niya sa 21-25, mahalin ang asawa, mahalin ang kanyang asawang babae. 27, mahal ng ni Kristo ang kanyang iglesia. So to discern which is wrong, practicein natin yan. Yan yung mga bagay na makita sa ating buhay. And lastly, chapter 6. Natapos natin yung buong libro. Defy the ruling power of the enemy. You want to glorify the Lord? Kailangan mong talunin ang kaaway. Hindi yung, alam niyo mga kapatid, nung pinaraya tayo ng Panginoon sa kasalanan, hindi ibig sabihin nag-demand siya, takay ka muna hindi ka obligadong sumunod. Dati magaling kang magnakaw. May nagkakwento pa sa amin dati, nakakita ng cellphone sa SM, sabi ko, nakakuha ko ng iPhone, Nagnakaw na pinagmalaki pa, di ba? Ang galing
Hindi ibig sabihin na tempt ka. Dati gawain mo yan eh. Mga kleptomaniac ba yung parang nakaw ng nakaw? Pag tinempt ka ni Satan, hindi ka obligadong sumunod sa kanya. Gusto ko malaman mo, pinalaya ka na ng Panginoon. Gusto mo purihan ng Panginoon sa buhay mo? Defeat the enemy. In chapter 6, yan ang pinaka-key verses 12 and 13. Gusto ko yung pinaka-13, yung verse 13. Able to withstand in the evil day, having done all. Uy, yan pala yung text nyo. Nag-preach ako dati dito. Gusto kong bigyan pa ito mga kapatid. Bago ka mahulog sa pagkakasala, dapat gibain mo na ni Satan lahat ng alam mo ng scriptures. You've done all. Bago ka mahulog, dapat nagawa ko lahat talaga, Lord. Meron accountability partner. Ito na. Mag-drugs na kami. Hindi na ako. Sunduin mo na ako dito. Dapat nagawa ko lahat. Pastor, pag-pray mo ako. Ina-atake ako. Nakasalanan ko. Dapat nagawa ko lahat. Having done all. You want to praise the Lord, to glorify the Lord in your life? Dapat nagawa mo lahat. Bago ka matent, bago ka mahulog magkasala. Maraming talaka. Dapat agawa sa akin ni Satan sa buhay mo. You defy the enemy. Nawa ay pagtapos nito, hindi yung, di ba, pag-tempt, bigay agad. Wala po pastor tropa kasi. Wow. Sabi nung nagpasalamat kanina, pag mananampalataya ka, may mga taong iiwan sa'yo. Sama na yun. Pag di na iniibig ang yung Diyos na iniibig sa'yo. To close, bigay ko lang sermon ha, ibigay ko lang outline. Ito lang, bigay ko lang, babasahin ko lang. Defy the enemy, anong ibig sabihin? Makikipaglaban tayo, okay? Verse 1 and 4, 1 to 4. There is battle against spiritual wickedness even in our homes. Sabi rin, honor your father and your mother. Laging ang mga anak, laging natatempt parang, ako na naman, di ba? Tapos sabi sa verse 4, parents, provoke not your children. Oh, hindi lang pala mga anak may accountability sa Panginoon, mga magulang may accountability sa inyong mga anak. Mga parents, listen. Your children, hindi nyo sila pagmamayari. Okay? Just guide them. Don't provoke them to anger, sabi doon. So there is a battle against spiritual wickedness in the home. Verses 5 to 9, even in our workplaces. Yan sa verses 5 to 9, meron diyang empleyado, merong employer, the servant, or the master. Nakaw. Meron silang, they are always tempted na to rule over doon sa kanilang, pagsamantalahan yung kanilang empleyado. Tapos yung empleyado naman, mayroong siyang temptation na parang, insubordination sa kanyang employer. So nawa, pag Kristiyano, maayos sa workplaces. Verse 10 to 17, there is a warfare in the Christian life every day. Yung verse 10 to 17, every day na yan. Wala lang yan sa bahay lang, di lang sa trabaho, araw-araw. Verse 18, in our prayer. And in verse 19, in preaching of the word, yan yung mga pakikipagbaka, no? Pray nyo lagi si Pastor Alvin, ha? In pastor's life, verse 19. Kaya sabi ni Pastor Paul dyan pray for us. Yan yun. Pastor Paul, bakit ka humingi ng prayer? Kasi meron din sila pakikipagbaka. Okay? And in verse 19, there is spiritual warfare in their obedience to their calling. Di ba nakuwento ni Pastor Alvin? Pastor, parang balik na lang ako yung sa siya dito. Balik ka dyan, Chong. May mga struggle mga pastor. They are not Superman. They are not superhuman. So there are battles. No? Lahat tayo merong battles. Habang umiyak yung bata kayo narito. Si Pastor Alvin pala, ako pala iyak din. Like pastor talaga, like member. Alam mo habang pinapanood ko siya, pinapakinggan ko kanina, sabi ko yung gantong edad, may ganun ng struggle. Pray for our young people. Hindi yung grabe yung mga young people, no? Siguro yung tayo kasi mga matanda, ba naman yan, parang konti lang umiiyak ng ganyan. Kasi naman kayo, panahon ninyo yung panahon natin, di ba? 5 tenths na pa, wala yan. Pero hindi pa buhay nila basher, yung mga ganyan. Kaya pag umiiyak, pray for them. Meron tayong battle. So to close, the glory of the Lord is in the church. Are you a member of this church? Seek to know God more and know Him deeply. Let His Word reveal His glory in your sight. Chapter 1 to 3. Thus, prayerfully, this knowledge, yung doctrine na ganun pala ang Panginoon sa aking buhay, will lead you to work. Chapter 4 to 6. To reveal His glory through you in the sight of others. Amen. Thus, prayerfully, this knowledge will lead you to walk worthy of God's calling in your life. How to glorify the Lord in the church? Naway makilala natin yung kanyang mga gawa at ipakita mo yung kanyang mga gawa at binagawa niya sa buhay mo
doon sa labas. And let them glorify your Father which is in heaven. Tulungan niyo po akong manalangin. Ama naming Diyos, ang pagtuturo po ngayon, the whole book of Ephesians, the theme is that the church brings glory in your name because your glory is in the church. Ang bumubuo sa church, yung mga tinubos, yung inyo pong tumanggap ng inyong pong pag-ibig, kahabagan, biyaya. O Panginoon, hindi kami deserving sa lahat ng yan. Dalangin namin na ito ay maitanghal ng church na ito. Si Kristo ay nagliligtas, si Kristo ay nagpapatawad, si Kristo ay nagbabago ng buhay. At hindi lang kami matuto, Panginoon, sa pagkakilala namin sa iyo. To glorify you is to show these people that change, that conversion that you've made, that you've done in our lives. Christian, children of God, Baptist, mananampalataya. Help us, O Father, to walk worthy of those names. Yung panawagan sa amin sa paglilingkod, ang ministeryo, ang minister, mag-minister, maglingkod. Ang anak ng Diyos, lumakad ayon sa pagiging anak ng Diyos. Tulungan niyo po ang church na ito to be the banner of your glory. Pagdating sa labas, sabihin na, sabi ng Bible, they will glorify your Father which is in heaven because of the light that this church shown to the people outside of the church. Tulungan niyo po si Pastor Alvin. Patuloy niyo po siyang bibigyan, Panginoon, ng diligence at yung pagkatakot, Panginoon, not to misrepresent your word, but as is according to your intention, that Pastor Alvin bring it, that exact message to his people, to your people, that they may glorify your name. Help the church be diligent in studying your word. Tingin sila ng Bible. Ang pag-aaral ay ituring nila na what's at stake is their family, their life, their ministry. Kasi pag hindi na ang inyong salita, Panginoon, talaga tatalikod kami, magkakasala kami. Makinig kami na ang nakataya, Panginoon, kung hindi kami lalago, masisira ang buhay namin. Help them, O Father, to labor for their spiritual maturity. Salamat po sa oras, pagkamat mahaba. Dalangin ko, marami ang nasabi, pero nawa po natutunan nila the summary of the one idea of this message. The church, kami nang dinala dito, Panginoon, we are the bearer of your glory. Help us not to put shame in your name. Huwag madungisan namin ang inyong pangalan. Kung hindi magamit ang iglesia ito sa inyong kapurihan. These things we pray, O Father, in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, Purihin po,